Bakit nga ba hindi magtagumpay ang mga DDS, ang mga Duterte na ibagsak si President Bongbong Marcos? Kung napansin niyo, lahat na halos ng paninira, panggugulo, pangwawasak sa buhay ni President Bongbong Marcos ay ginawa na ng mga DDS. Mula sa kaitaas-taasan na si Digong nung siya ay nakalaya pa, hanggang sa pinakamaliit na supporter nila. Kahit na ilang beses na silang nagrally, kahit na nag-We Are One pa ang Iglesia ni Cristo, meron pa silang The Big One. At hindi ko na malayan na nagkaroon pala ng rally sa Liwasang Bonifacio ng Biyernes led by this retired General Pokis. Yun na ba yung simula ng kanilang The Big One? Na wala din naman nangyari dahil sabi nila peaceful rally daw yan eh. Paano magiging peaceful rally kung ang mga tagapagsalita mo ay tulad nila Rowena Guanzon na puro galit ang namumutawi sa bibig? Bakit ba gusto nyo matanggal si President Bongbong Marcos? Dahil siya ba ang nagsiwalat ng flood control anomalies at ang dami sa inyo ang tinamaan? The President is doing good. So kahit na ano pang pagbabanta ninyo, dahil ang sabi ni Pokis, nung natapos yung kanilang peaceful rally daw sa Liwasang Bonifacio, may mga susunod pa daw. Kung peaceful rally yan, bakit kailangan ng sunod-sunod na rally? Naghihintay kayo na biglang matrigger ang taong bayan na hindi mangyayari. Eh, yung peaceful rally ninyo, naghihintay lang naman kayo ng trigger eh. Eh, hindi kayo pinapatulan ng taong bayan. So, dapat, ang peaceful rally nyo, manatiling peaceful. Walang katulad nitong si Guanzon, na hindi daw sila bangag. Hindi katulad nung administrasyon ni Bongbong Marcos. Ano ka ba naman, Guanzon? Wala na bang iba? Puro ka bangag, puro ka bangag. Panahon pa nung kampanya noong 2022 kay Leni Robredo, yan ang narinig namin sa'yo. Bangag, hanggang ngayon, bangag pa rin. Wala ka naman maipakita ang prueba. Para ka lang si Amy Marcos. Naglabas ng pasabog na ang kanyang kapatid ay bangag. Pero hanggang ngayon, wala siyang maipakitang prueba. So kahit na anong gawin ng mga DDS nila Sara Duterte, magalit siya, pagbantaan niya ang presidente, magpa-victim sila, maging mahinahon sila, pero kahit na mahinahon yung kanilang mga salita, nandoon yung pagbabanta. Hindi sila magtatagumpay. Isa na dyan dahil wala silang suportang nakukuha sa taong bayan. Hindi lang basta sa INC, hindi lang naman ng INC ang tao sa Pilipinas. At yung pag-aaralan yung mabuti, ilang porsyento lang ang Iglesia ni Cristo. Kaya kung kayo ay aasa sa puwersa ng INC, baka nakakalimutan nyo kung gaano kadami ang mga Katoliko sa Pilipinas. At yung pang-ibang sekta na hindi umaayon sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo. May mga netizens nga tayo nagsasabi, handa sila sa civil war, oras na manggulo ang INC. Na sana, huwag naman mangyari. And I think hindi mangyayari yun. Dahil oras na ginawa ng INC na magpasimuno ng gulo, ay tapos ang Iglesia ni Cristo. And speaking of Amy Marcos, alam niyo bang lungkot na lungkot si Amy Marcos dahil nakulong si Marcoleta? Sabi niya, ang lungkot ko, si Manong Dante, dapat hindi nakakulong yun. Magbe-birthday pa man din. Magsi-73 siya sa July 29. Inuubos talaga kami, pambihira. Alam mo, Manang Amy, kaya po nakakulong si Marcoleta dahil meron po siyang kasong plunder. Huwag na kayong masyadong magpa-victim. Lahat ng mga kaalyado ninyong nakakulong ay dahil meron po silang nagawa na dapat nilang sagutin. Hindi pa naman sila convicted. Hindi pa naman sinasabi ng korte na guilty sila tulad ni Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Mike Defensor, at saka si Marcoleta. Hindi pa po. Pero siyempre, nakitaan sila ng dahilan para sila ay imbestigahan at kasuhan at ikulong, dumaan tayo sa proseso. Tama na yung pa-victim ninyo. Kung si Marcoleta nga, sinabing handa siyang harapin yung kanyang kaso eh. Ano dinadrama-drama ni Amy Marcos? Sabi pa ni Amy, noon pa sinasabi ko na yan eh, isusunod talaga siya, referring to Marcoleta. Kahit nag-effort lahat ng kapatid, kahit kami nagpaulan dyan sa EDSA, walang kapaguran hanggang liwasang, tinuloy pa talaga nila ang pag-aresto kay Senator Marcoleta. Inuubos talaga kami, pambihira. Bakit? Ang ibig mo bang sabihin, Amy Marcos, porke nag-rally ang INC at naglabasan kayo mga Duterte senators,
mahaharangan nyo ang pag-aresto kay Senator Marcoleta. Diyan kayo nagkamali kasi binuli ninyo ang gobyerno eh. Parang ang gusto nyo mangyari, matakot si President Bongbong Marcos ang gobyerno ng Pilipinas dahil nag-rally kayo. Dahil nagsalita ka na naman at nagsalita yung mga kaalyado mo. Bakit? Ang INC ba ang may hawak ng Pilipinas? Dapat bang manginig si President Bongbong Marcos, ang kanyang administrasyon, ang bawat Pilipino na hindi INC? Dapat ba kami ay matakot dahil naglabasan ang INC? Yun ba ang gusto mo mangyari? Nambuli kayo? Nanakot kayo? Na kapag hindi inurong yung kaso ni Rodante Marcoleta ay magtutuloy itong inyong VR1 sa The Big One. O ano nangyari? Di lalong pinakita ng gobyerno na hindi sila takot sa Iglesia ni Cristo dahil may probable cause para hulihin at ikulong si Marcoleta at si Mike Defensor. Hindi naman sila takot, di ba? O di patunayan nila sa korte, hindi pa naman sila convicted ay ni Marcos eh. Andiyan pa naman yung pagkakataon na ipagtanggol nila yung sarili nila. Huwag kang masyado magpaawa na hindi mo alam na itong si Marcoleta ang mismong nagpahamak sa sarili niya nung inamin niya on Philippine television na tumanggap siya ng malaking halaga. Ngayong nahuli at nakulong, isisisi mo sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. So kahit na anong pag-iinarte mo sa harap ng camera ay ni Marcos, kahit na sabihin ninyong iniisa-isa kayo, pero teka muna, bakit nga ba kayo iniisa-isa? Tulad nga ng sinabi ko at sinasabi ng marami, dahil nakitaan ng anomalya yung mga kaalyado mo. Yun nga ang nakakatawa eh. Halos lahat kayo sa minority bloc may kaso. Para nagsama-sama kayong lahat dyan. Dahil umaasa kayo na kapag nanalo si Sara Duterte sa 2028, burado lahat ng inyong mga kasalanan. Yung mga nakakulong, siguradong palalayain ni Sara Duterte. Yan ay kung mananalo si Sara sa 2028. Kaya nga hindi ba itong impeachment trial ni Sara Duterte, ikaw at ang iyong mga kaalyado dyan sa minority bloc will see to it na ma-acquit ninyo si Sara Duterte. Okay lang yan. Dahil at the end of the day, taong bayan ang maniningil at huhusga kay Sara Duterte. So kung nanakot ang mga DDS na sila daw ay magpi-people power kapag na-convict itong si Sara Duterte, aba, akala ninyo kayo lang ang pwedeng manakot at magbanta? Hindi Dahil marami na rin mga loyalista at yung mga pabor na makonvict si Sara Duterte, nagsasabi rin sila na magpi-people power din sila oras na ma-acquit si Sara Duterte. So tingnan na lang natin, acquittal or conviction, mukhang parehong magkakaroon ng people power. So, para kay Amy Marcos, tigil-tigilan na ang arte. Hindi na kumakagat sa taong bayan yan. Nagpapakalat ka na naman ng fake news na parang aping-api kayo, na iniisa-isa kayo. Well, meron pang mga susunod na mga kaalyado mo na makukulong. Kayo po, sold ba kayo sa pag-iinarte ni Amy Marcos? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, tiaghi.